may kagalakan. Wagas na papuri sa kanya ibibigay. Awitan siya, tuwalhatiin siya. Amen po ba? Amen! Yes! Hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Jesus! Salamat po noon.
Light in the darkness, my God.
pinagdaraanan namin, Lord. Salamat dahil tuloy-tuloy kang kumikilos sa buhay namin, Lord God. Dahil kayo ang Diyos na himala, Diyos na mga pangyarihan, Diyos na karapat-dapat ng purihin. Salamat, salamat. Yes, sabay-sabay po natin sa tuwid-tuwid. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. Sabihin natin sa kanya na makapangyarihan siya yung Diyos natin. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Yes, hallelujah. Ikaw ang Diyos ko, aming Diyos, ang kapangyarihan sa lahat. Salamat. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Yes, hallelujah.
Sa piling mo
laging nandito ka sa piling namin. Salamat. Tunay na wala na kaming nanaisip, Panginoon. Dahil kayo yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo yung Diyos na aming tagapagligtas. Kayo yung Diyos ng kapayapaan, Panginoon. Kayo yung Diyos na nagbibigay, Lord, ng lahat sa amin. Kaya, Lord, wala na kaming nanaisip pa sa iyo, Panginoon. Amen po ba? Amen. Salamat, salamat, Panginoon. Tunay na lagi ka namin pupurihin, sasambahin, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Jesus. Sinong may gusto nun, Bagong TV? Wala namang may ayaw ng wala namang ayaw ng blessing. Kaya na channel, dahil sa Channel 5 nagkaroon sila ng Bagong TV. Wow. Yan na. Sige. Lord, kami rin. Bigyan po kami. Amen. Sige. So, pati mo yung katabi mo, sabihin mo, pinagpalang linggo sa iyo, kapatid. No, ilang araw na lang ba bago magpasko? Less than 100 days na, no? Siguro mga 97 o 90 na. Hindi ka na pinipilan eh. Ilan po? 96. Bilang na bilang, ano po? Nakakatuwa na nakaka-pressure. Anyway, yan, sa isang pinagpalang Sunday muli sa ating lahat. So kung 96 days before Christmas, ilang days na lang ba bago mag-anniversary? Palakpakan nga natin ng Panginoon. So sa darating na last Sunday ng October, tayo po ay magiging 23 years old na. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon at meron tayong panauhin sa linggo na yon. Kaya sama-sama po tayo mag-celebrate dito. Pero not saying na wala tayong gagawin. Ang mga susunod na mga linggo, yun ang ating anniversary month. Kaya sabihin sa katabi mo, happy anniversary in advance! Yan. So patuloy tayo lang patuloy lang tayo kay Lord, hindi lang magsiserve, kundi magmamature. Alam niyo maganda, as we serve in the Lord, nagmamature. Kasi pwedeng lingkod lang tayo ng lingkod, pero hindi pa rin tayo nababago. Walang epekto yung ginagawa natin paglilingkod. Kaya maganda sa ating anniversary, talagang makita, maranasan natin yung ating ika-23 taon bilang bahagi ng isang spiritual family. Yan. And speaking of family, alam niyo po ba na this week, itong papasok na linggo na ito ay dineclare ito alam ko kay panahon pa ni Pinoy yata ito ng dating administration, dineclare po yung last week ng September as Observance of Family Week. Yan. At meron inilabas na order ang ating Pangulo, bukas hanggang alas 3 lang ng hapon ang trabaho sa mga government agency, kaya baka pupunta po kayo sa mga munisipyo, hindi ko alam kung kasama yon. Hanggang 3 o'clock lang kasi gusto niya umuwi ng maaga. Sana umuwi ng maaga. Yung mga empleyado, nang sa ganon, makapaghapunan sila ng sama-sama. Yung sinasabing family meal or family meal, So, in observance of this week's celebration, 2024 Family Week. And speaking of Family Week, pag-usapan po natin ang pamilya. Sabi mo, pamilya! Sige, manalangin tayo. Let's pray. Yes, sa pangalan ng Ama na siyang nagtatag ng pamilya. Nung kanyang pag-isahin si Eva at Adan sa hardin. At sa pangalan ni Jesus na siyang tumubos. Lord, sa bawat bahagi ng pamilya na yon, in the name of Jesus, the one who redeemed every member of the family, the one who honored families by being birthed into a family. Pinanganak kayo, Panginoong Jesus, sa isang pamilya. At sa pangalan ng Banal na Espiritu na siyang nagpapatatag at siyang nagpapabunga sa bawat miyembro o bahagi ng pamilyang iyon, hiningi namin ang inyong gabay sa aming pag-uusap ngayong umagang ito. Turuan niyo po kami, paano namin patatagin ang pamilya, paano po namin ibababa ang inyong presensya sa aming pamilya, at paano po, Panginoon, na aming palalaguin, Lord, ang relasyon sa loob ng pamilya. Lord, nang sa ganon, kami ay mag-ugat, Lord, at mamunga sa inyo. Yan ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. So, yun nga, alam nyo, isang bagay na, ewan ko kung paano i-handle ito ng mga kabaro ko
ng mga pastor o mga lingkod ng Diyos. No? Isang bagay na medyo nakakaaliw na marinig ay yung, alam mo yung magsasabi yung isang magulang o isang, halimbawa, caregiver, lolo, lola, tsahin, tsuhin. No? Ewan ko, narinig nga na ito. Oh! Yan ba tinuturo sa inyo ng church? Bakit hindi kita sa iyo? Ganon. Bakit parang hindi ka pa rin ba? Laking church ka pa naman. Mga ganon, I encounter different comments. Nandidisappoint kami, bakit babad ka pa naman sa church? Bakit ganon? Narinig ka na ba yun? Sana hindi po kayo nagsasabi nun. Yun, sana narinig lang at hindi sa atin ang galing. Kasi masakit po yun. Kasi alam niyo bakit masakit? Kasi sa isang linggo, there is 168 hours. Diba, in a week? So kung meron 168 hours, babad sa church. O sige, babad sa church. Palagay na natin 4 hours. Pag linggo, 8 hours. Kasi pupunta ng alas 7, uwi ng alas 7, 12 oras pa nga. No, 12. So 168 minus 12, ilang oras pa rin ang naiwan? Mas malaki pa din. Diba? And dun sa malaking oras na yon, yes, hindi man yung sa bahay, pero malaking panahon doon sa bahay. Sabi nga, no, malaking oras ay tinitigil ng isang bata o isang tao sa school or sa bahay. Kaya unless ayaw umuwi sa bahay, nagbababad sa barkada o sa computer shop. Ano yung gustong sabihin ni Pastor doon? Ibig sabihin, mas malaking chunk pa rin ng oras ang sa tahanan. And again, I'll always say this, bago pa dalhin ng isang bata dito, ipasok sa Sunday school, palagay nyo ng edad 3, edad 4, no? Although pinakabata natin, yung anak nila 5 years, 5 months. Pero bago magkaisip po yan, meron na yan na-absorb sa bahay. No, nakita na niya yung magulang niya paano magdasal. Nakita na niya yung magulang niya kung paano magpasalamat sa Diyos. Nakita niya yung magulang niya paano mag-usap. Nakarinig na siya sa magulang niya paano siya ituwid, paano siya pagsabihan. Okay? Kaya pag dumating po sa church yan, sabi nga, no, we believe na either buo na yan o medyo may lamat na o may sugat na ng konti. Hindi man sugatan, may sugat ng konti. No, I'm not blaming the family of origin, pero yun ang katotohanan talaga eh. Karamihan ng kagalakan na naranasan natin sa pamilya, karamihan din ng ng mga masasakit at minsan ay traumatic experience sa pamilya nanggagaling. Yun ang katotohanan. And if you will not embrace that truth or be aware of that truth, talagang madi-discourage tayo and we will always point to the church. Anong ginagawa nyo para umayos yung anak namin? Para umayos yung pamangkin ko? Para umayos yung apo ko? Yun po yung ating pag-usapan ngayon. Pag-usapan po natin how to minister to our family. Kasi nga, hataw tayo, no, maghapon sa church, no, pero minsan na pag-iiwanan yung family member. Naalala ko, may nakausap kami noon, active na active yung kababaihan talaga, active talaga yan eh. Pero nung tinanong, ba't di nyo ayaan yung mister nyo? Ay, bayaan nyo na siya. Mulat kami, ganun, hindi man. Tayo po, ako, as much as CSB Taytay is concerned, I want no one left behind. Sabi mo, no one left behind. Huwag po nating iwan ang ating mga mahal sa buhay. Okay? Wala po tayong ibabalato sa demonyo. No, nakapamilya. Hindi po sa bayaan mo na yan. Sige, bayaan mo na yan. Matigas talaga ulo. Wala tayong ibabalato kasi ang Diyos walang ibinabalato eh. Kaya nga, di ba, sabi niya, it is His desire that none should perish. Walang mapahamak. Okay? Kaya ngayon tignan natin, silipin natin, hindi ko alam kung matatapos natin ito ngayon, o baka part 1 lang, para mas mahimay natin, ano po ba ang, what does it mean to minister into the family? Yan, ito po, naituro ko na dati ito, pero kinonextualize ko po sa ating church, no? Ito ay tinuro ko noon sa mga ministers, sa mga churches, mga kayo pinagsalita. Okay? So, ano po, tandaan natin it is not enough to rely on the church, okay? For someone to grow strong in the Lord. Kasi kailangan tandem. Kasi kung andito, maganda yung narinig, inspiring, kung uuwi sa bahay, no, yung madadat na environment doon, hindi inspiring, no? Saddening, depressing, discouraging, at
Lunes hanggang Biyernes, palagay nyo na Sabado, nandito rin. Lunes hanggang Biyernes, mas malaki pa din po yung impact nun. Okay? Mas malaki pa rin ang impact nun. Sana maunawaan po natin yan. Okay? So, buksan po natin mga Bible, Deuteronomy chapter 6 tayo, verse 1 to 9. Alam nyo, may movement sa abroad, yung Deuteronomy 6 movement about focusing on the family as the discipleship center. Pero silipin natin siya ngayon. So, sabi rito, Deuteronomy chapter 6, verse 1 to 9. Sabi dito, sabi diyan, these are the commands. So, Deuteronomy, ito yung papasok na sila sa lupang pangako. Kaya Deuteronomy, second reading. Kaya makikita niyo, iba dito, nasabi na eh. Inuulit lang niya, pinapaalala niya. Bakit? Kasi bagong henerasyon na yung papasok. Nawala na yung mga, nagduda o naniwala doon sa 10 stiya. Kasi nasabi ng Diyos walang makakapasok sa inyo. Liban sa dalawa, si Caleb sa si Joshua. So, si Moses na hindi nakapasok din di ba? Kasi nagdabog siya So ito na, ready na sila. So again, bilang paalala, inulit ni Moses to. These are the commands, decrees, and laws the Lord your God directed me to teach you, to observe in the land that you are crossing the Jordan to possess. So that your children and their children after them may fear the Lord your God as long as you live by keeping all His decrees and commands that I give you, so that you may enjoy long life. Hear, O Israel, and be careful to obey so that it may go well with you and that you may increase greatly in the land flowing with milk and honey, just as the Lord, the God of your fathers, promised you. So pinapaalala yung covenant with Abraham. Sabi niyan, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And sabi niyan, these commandments that I gave you today are to be upon your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie and when you get up. Tapos tie them. Sabi niyan, tie them as a symbol on your hand and bind them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses and on your gates. And Lord, we are blessed by hearing your word. Bless some more as we meditate on your word. In Jesus' name, amen. Pakiharap ka rin yung laptop. Hindi na pwedeng na gano'n. Hindi gumagana yung monitor Baka ma-stick na ako gano'n para alam pala kung nasaan na. Baka salita ko ng salita, hindi ko pa pala na-i-forward. Anyway, so, ano ba context ito? Yun nga, papasok na sila. And then pinaalala, the second reading, kaya Deo, meaning second reading. So, isang magandang paalala rito ito yung ideal na atmosphere An atmosphere of spirituality, an atmosphere of love for the Lord, an atmosphere of faithfulness to God. Sa ating context, ang atmosphere of revival. I-maintain niyo yan pag napasok niyo na yung lupang pangako, flowing with milk and honey. And dito, pinapakita rin dito, paano ipasa yung pananampalataya ngayon. Paano ipasa yung pananampalataya ngayon. Noong panahon nila, wala pa sila ng printed na Bible. So, the way they pass on the Word of God, the way they pass on their experience of God's faithfulness, yung kanilang karanasan ng katapatan, ay through word of mouth. O yung tinatawag na oral tradition. Kasi only during the Maccabean Revolt, doon nila ginather yung mga scriptures Kasi nga, nagtanda na sila kailangan sundin natin ito. So dapat meron tayong reference pag sama-samahin. Yan. Pero panahon na yun, oral tradition. So sa bahay, nangyayari yung pagtuturo. Sa bahay, nangyayari yung pagkikwento ng kanilang adventure, ng kanilang karanasan na, uy dati, ilang daang taon tayong naalipin, pero may tinayo ang Diyos na siyang tagapagligtas natin. At nakita namin yung kanyang kamangha-manghang kapangyarihan. Yan. Kung paano niya tinapatan yung 10 false gods ng Ehipto. Bawat place, according to theologians, every plague is equivalent to every false god of Egypt. So dito para ipasa sa susunod na henerasyon. Okay? So dito makikita natin, isa rin gustong i-emphasize ng Diyos dito. Kasi nung panahon nila, siguro nagtataka kayo why the emphasis on having one true God. Kasi nung panahon nila, napapalibutan sila ng mga bayan na involved in polytheism.
Usong-uso nung panahon nila yon na maraming mga Diyos na pinagpapanalangin yan. O di ba kaya nga, nung yung Ark of the Covenant, nakuha ng mga Philistines, sinabilang nila doon sa kanilang temple, parang isa sa mga Diyos nila. No? Ayun, lagay natin dito yan. Yan ang Diyos ng Israel. Kung sino gusto magdasal, di magdasal doon. Parang ganon. Okay? They practice polytheism. Pero alam niyo ba, dito, ang gusto rin ng Diyos dito, kaya niya through Moses, pinaalala yan, yung Shema ang tawag dun eh. Yung Hear, O God, Hear, O Israel, Hear, O Israel, the Lord God, the Lord is one. Shema yun, ang dalawang beses nilang nare-recite yun to remind them that there is one true God. Kasi pwedeng maniwala sila na may talagang Diyos. Pero, naniniwala din sila na maraming mga Diyos, dito na tayo mag-focus sa Diyos na ito. Hindi man sila nagpa-practice ng polytheism, ito lang, kailan ko lang nalaman, may henotheism din pala. Henotheism. Imbis na atheism, hindi naniniwala sa Diyos. Yung henotheism, yun naman po yung, yes, isang Diyos lang namin, pero hindi niya sinasantabi na maraming mga Diyos niya na nag-exist. Okay, isa lang. So yun ang gusto na Diyos talaga, buruin mo yan na hindi mo sinasantabi na maraming false gods. Talagang isa lang, Diyos dapat. Yan. So yun yung context ito. Ngayon, paano? Paano? Ang training noon, hindi po sa church. Ang training noon, hindi po sa school. Ang training center noon ng pananampalataya ay tahanan. Okay? Tahanan. Kaya lang, di ba, sinabi ko nga, sabi ko nga from from ecclesia, sent out, naging basilica, isang structure, di ba? Naging structure na, four walls, nung in-embrace na ng Roman Empire. Pero tahanan po yung una bago. Kailan lang naman na nasimulan yung eskwelahan during the Greek period. Nevertheless, napakahalaga po na malaman natin at matutunan natin, wala tayong iiwanan as we advance God's kingdom. Again, ulitin ko, wala tayong iiwanan na mahal sa buhay. Wala tayong iiwanan na kamag-anak. Sana. Wala tayong iiwanan na kakilala. Diba? Jerusalem, Judea, Samaria, ends of the earth. Yan, mahal sa buhay. We need to learn, And, magandang paalala rito, ang isang matibay na pamilya ay hindi lang tungkol sa, alam natin kung ano yung wag dapat gawin. Diba? Yung isang pamilya na pinagpala, yung alam lang kung ano yung hindi dapat gawin. Dapat alam din natin ano yung dapat gawin para tumibay ang pamilya. No? Alam natin din ang dapat gawin para lumalim ang pamilya sa Panginoon. Opo, obvious naman yun Ito, hindi dapat gawin to. Kasalanan ito Obvious yun. Pero may ginagawa pa tayo para mapalago. Same with our spiritual life. It's not enough for us to know what to avoid, what sin to avoid. Kailangan alam din natin what to do so that we can be rooted, uugat tayo sa Panginoon, at magbubunga sa Panginoon. Yun. Minsan nakakalungkot, faithful are just contented with knowing what to avoid without knowing and practicing what to do. To be able to bear fruit and be rooted. Kaya tingnan nyo, magkaroon ng konting pagsubok, magkaroon ng konting offense, magkaroon ng konting discouragement and disappointment, wala na, ayaw na kay Lord. Hindi na magbabasa ng Bible, hindi na magpe-pray. Yan na, lilipat na ng ibang church. Yan yun. Kasi gano'n lang sa set of rules Yun ang ina-emphasize si Jesus Ang relasyon, hindi rules. Relasyon, hindi regulations. Yun. Okay? So, gano'n minsan nangyayari. Kita natin, And dito, pansinin nyo po, as much as possible, pag nag-list na tayo ng apelido, pamilya. Kasi yun ang, ng Diyos pamilya. Diba, na-discuss ko na yan, He moved through families. Diba? He is concerned with families, concerned ng Diyos. Iningatan niya ang pamilya And matter of fact, the first churches was through families, house churches, panahon ni Paul. Diba? Kaya magandang paalala, tandaan natin, ang ating pamilya, sana ituring po natin yan na ating pangunahing ministry. Okay? Maganda po yan. Alam po, may kanya-kanyang ministry kayo. Meron dito kababaihan ministry, ushering, merong dance, merong youth, diba? Meron sa atin naman, sige, pastor, hindi formal ministry to. Ako pong may sagot ng pagkain, food, diba? So, iba't iba. Pero
maganda pong maalala natin na pag natapos ang Sunday, meron tayong pangunahing ministeryo na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. At yun ang ating pamilya. Sabihin mo nga, my family is my first ministry. Siya po talaga ang pangunahin. Ang lungkot naman po nun, na pagdating ng panahon, hindi tayo sama-sama sa langit. Diba? Nakikita niyo po ba yun? Pagdating ng panahon, na pag dumating na yung last days, the day of the Lord, the day of judgment, may iwan. No? Although yung may iwan kasi choice niya pa rin na. Pero as much as possible, maganda at the end of the day, nagawa natin ang ating dapat gawin hanggang sa kahuli-hulihang pagkakataon. Kumbaga hindi natin tinantanan. Diba? Kasi tayo, madali tayong manawa eh. Ang demonyo, hindi po madaling manawa yan eh. Alam niyo po ba yun? Ang demonyo po, hindi po pinupuri ito, pero yun talaga siya eh. Napaka-masigasig niyan. Ano po? Napakalakas ng resilience. Hindi kita nakuha ngayon bukas. Hindi kita nakuha ngayon linggo, next week. Hindi kita nakuha this month, next month. Hindi kita nakuha this year, next year. Patuloy, kaya nga nagbabalasik po Peter eh. Sabi niya, di ba? Ang Leo, parang leon niya na nag-aantay lang ng tamang pagkakataon. So tandaan po natin, ang ating pamilya, abutin natin. Kaya nga, sinasabi ko, kung ano man tinuro dito, gamitin nyo, i-share nyo, ikwento nyo, kasi naranasan na natin dito yun eh. Nang umaten na sa Bible study, yung misis. Pero yung misis na yun, hindi naman umaten ng church. Bible study lang. No, kasi naimbitahan ng isang member natin, nagba-Bible study ako sa bahay. No, and eventually, kinikwento niya sa mister niya pag dumarating. Eventually, unti-unti, no? Unti-unti, nataniman ng salita ng Diyos. Alam niyo kung gaano katagal? Dekada. Kasi ang alam ko, panahon pa ni Pastor Hiram na nagba-Bible study doon. No? Imagine niyo, Pastor Hiram, and then yung Pastor David noon, Pastor Adam. So pangatlong henerasyon na ako bago eventually the Word of God, hindi lang nag-ugat, nagbunga na. So umaten po. Huwag natin iwanan ng ating pamilya. Ngayon ito, that being said, Pastor, ano po ba yung dapat namin gawin to be able to minister to family members? Alam niyo naman yung kwento namin, 20 years ago, 2004 po, bakit memorable yan? Yung panahon na namatay yung mother ko. Pero yan din yung panahon po na nag-PDL kami sa bahay. Ano yung PDL? Purpose Driven Life Campaign. 8 weeks. Yun. Nung kumatin yung mother ko sa Church of Bless, that was February of 2004, tumuloy-tuloy po. Binuksan niya yung bahay namin. So pumupunta po din yung nagdi-disciple sa akin. Hindi pa siya pastor noon eh. Kuya pa yata siya. Pastor na pala. Pero wala na siya ngayon. Umalis na. Hindi na nagpastor. Pero nagpa-Bible study siya. Ayan I was able to, all glory to God, kapatid, bayaw, pamangkin. Kasi ang hirap naman doon na mag-isa lang. Praise God, they responded. So ngayon, paano po tayo magkakaroon ng burden o magkakaroon ng malasakit na kung ano yung ginagawa natin sa iba, minamahal, inuunawa, inaabot, bibigyan ng panahon, magawa natin lalong-lalo na sa mahal natin sa buhay. Yun po yung purpose ko dito. On the occasion of Family Week. Okay? Unang bagay po, ABC, para mas madali natin matandaan. Una, letter A. We need to acknowledge that everyone in the family needs God. Kailangan po nila. Pag mula pinaka-may edad hanggang pinakabata, kailangan po nila. Alam niyo naman yan, di ba? Tinuro na natin yun na even children needs the Lord. No? They need the Lord. Alam nila. Alam nila na kailangan nila ang Diyos. Kasi ang mga bata may pinagdadaanan din yan. Kaya kailangan nila. O di lalo na yung kanilang magulang. No, lalo na yung kanilang tatay na hindi sumasama mag-church. Lalo na yung kanilang nanay na hindi sumasama sa church. No? Di lalo na si ate na hindi sumasama sa church o si kuya. No? We need to acknowledge that everyone, sabi mo nga everyone, kailangan po nila. No? At maganda sanang maisip natin, kung may hinahandle tayong Connect or Revival Group, triplets, yung ating pamilya sana ay isa sa pangunahing cell group natin. Ang pamilya po yung ating base. No? Sila yung ating support group. Tingnan niyo po si Abraham, no, na tatay ni Isaac.
Hindi po si Abraham na anak ni Ate Lena. Di ba? Pangalan, ganda, no? Nung tinawag siya ng Diyos, sinama niya yung kanyang pamilya. Tignan natin si Jacob, nung bumalik, sinama niya yung kanyang pamilya. Tignan niyo si Moses. No, nung finally, wala na siyang maisagot kay Lord, wala na siyang may katwiran, sige na, oh Lord, sige na nga, susunod po ako, pupunta ako ng Ehipto, babalik ako. Sino yung kasama niya bumalik sa Ehipto? Siya lang ba? Soul of life? Hindi. Kasama niya po yung kanyang pamilya. Si Sipora, kasama niya yung mga anak niya. Di ba? Matter of fact, kung di nga dahil kay Sipora, patay dapat siya eh. No? Ayaw ko na daanan niyo po yun, na nagalit sa kanya yung Diyos. Ang ginawa ni Sipora ay tinuli, kasi ano yung dugo dun sa paanan niya. No? Mahalaga po ang papel ng pamilya. Can we acknowledge that everyone in the family needs the Lord? Yan. Kaya makikita natin dito yan, sa Deuteronomy 1 and 2, 6:1 to 2. These are the commands and decrees the laws the Lord your God directed me to teach you to observe in the land that you are crossing the Jordan to possess. So that, sabi nga nun, so that your children and your children after them may fear the Lord your God as long as you live by keeping all these decrees and commands that I give you, and so that you may enjoy long life. Tignan nyo, hindi lang magulang ang concern ng Diyos, pati yung mga anak niya na huwag mapatid. Huwag mapatid yung kanilang tatamasahin pa lang, hindi pa nila tinatamasa. No? So that whatever blessing they enjoy, it will also be enjoyed by the next generation. Yan. At alam ko, hindi nagbago yung pananaw ng Diyos. Kung ano po yung nararanasan natin ngayon, gusto niya magtuloy-tuloy yan eh. Okay? Huwag pong mapatid. So pwedeng maaari po ngayon, nasa tayo, sobrang kagipitan, sobrang kahirapan. Pero may isang punto dyan na pwede pong mapatid sana. No, yung kahirapan na umiikot sa pamilya. Pwedeng mapatid sana yung umiikot na hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Pwedeng mapatid sana yung rough na relationship in the family. Pwede po yan. Papasukin natin ng Diyos sa ating pamilya. Kailangan eh. Kailangan. So dito makikita natin, that being said, gusto ng Diyos magtuloy. Tandaan natin, huwag po natin iiwan kahit sino sa ating mahal sa buhay habang ina-advance natin yung kanyang kingdom. Sipin po agad natin, paano ko kaya may represent ang Diyos dito sa aking tatay kung hindi pa umattend sa mga youth, ano? How can you represent God to your father and mother na hindi pa kasama sa church? Paano natin may papakita yung naririnig natin na salita ng Diyos? Diba? Paano kaya natin maipapakita sa pamamagitan ng buhay na, kasi miski basahan natin minsan ng Bible verse, hindi eh. Kasi tayo yung una nilang babasahin eh. Okay? So sa mga ate at kuya, paano kaya natin may papakita yung salita ng Diyos sa ating buhay? Yung effect nun. No, mahirap kasi, baka mamaya, iba, double life. Iba yung buhay sa bahay, iba yung buhay sa church. Kaya dito, sinasabihan namin yung mga kabataan, oy, kung dito naghuhugas kayo ng pinggan, napakahalaga na sa bahay, lalo kayo naghuhugas ng pinggan. Yan, sinasabi namin sa mga kabataan yon. Paano kung wala hugas ng pinggan? Hugasan nyo kahit malinis para makita ng nanay nyo. Sobrang sipag mo, anak. Bless na bless ako sa isa ka pa nagsisimba. Biluhin mo, miski hindi na marumi yung pinuhugasan the kidding aside, nakita. Okay? Masakit pakinggan niya, bakit po? So sa inyo, buti pa sa inyo, nakikinig, sa amin hindi nakikinig. Something to examine. Both sides. No? Ano kayong dahilan? Pero ito pa yung gusto kong iwan dito. Bakit una, i-acknowledge? Kasi kung hindi natin i-acknowledge na kailangan ng bawat miyembro ng pamilya si Jesus, talagang mangiiwan po tayo. Mangiiwan po tayo. Nakakalungkot po na marinig na may mga nangingibang lugar pa para magmisyon, pero yung pamilya na hindi man lang nakarinig. Kailan makakarinig? Walaan nyo, kailan lang makakarinig? Nagpunta ng nag-mission, feeding program, relief, evangelistic crusade. Kailan po makakarinig yung pamilya? Normally, tingin nyo,
Ah, sige, kung sa halagang ganun, yun, may premyo, no? Normally, nakakarinig lang po yung pamilya sa lamay. Sa lamay. Minsan, birthday. Pero anong mga birthday occasion na inimbitahan si Pastor? 25th anniversary, o kaya 70th birthday, golden birthday. Hindi ko pala subukan maimbitahan sa 100th birthday, wala pa naman. Pero kasi doon, ginagather yung pamilya, doon na maano, no? Doon ngayon magpipreach sa lamay. Pero kung ang idea natin that we should leave no one behind, ina-advance natin ng kingdom ni God, pati sa pamilya natin maganda ina-advance din ng kingdom ni God. Kaya ABC, A, i-acknowledge natin kailangan. Whatever we don't acknowledge, we will not respond to. Kung ano yung hindi natin nakikita na may pangangailangan, hindi natin tutugunan yun. So sana po, na maalala natin na ang ating pamilya, pangunahing mission field natin yan. Pangunahing mission field natin yan. Kaya dito magandang tanong natin sa sarili natin, paano natin mahahatak yung mahal sa buhay natin palapit sa Diyos? Okay? Alam ko, nasabi ko to sa time of refreshing. No? Napakasakit marinig po ng isang bata, isang youth, o isang adult at that, sabihin pag nag-share tayo, kung ang madadatan ko ng sa langit ay kagaya ng aking magulang, kagaya ng aking nag-aalaga, wag na po. Okay na po ako. Sakit po yun, ano? No? Sakit po marinig yun. Imagine po, isusugal niya yung kanyang eternity away from the Lord simply because hindi siya naabot and simply because the message of the Lord was not lived out sa harap niya. So paano kaya? Sabi po, may kasabihan, as we live this, Christians are the primary reason why people will be drawn to God, pero sila din ang pangunahing dahilan bakit sila mapapalayo sa Diyos. Bakit po nila tatanggihan yung mabuting balita? So think about that in our family. If we acknowledge that our family needs the Lord, needs the good news, needs the gift of salvation na libre, no, gagawa tayo ng paraan how to advance God's kingdom sa kanila, how to share the good news. Amen? Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, pero hindi lang doon maghihinto. Kasi kung in-acknowledge natin, pero wala naman tayong ginagawa. Matter of fact, alam po na-acknowledge po yan eh. Alam ko naman, most people acknowledge, kailangan dito. Kaya anong gagawin? Pastor, dalaw po kayo sa bahay. Pastor, kailan po kayo libre para mag-Bible study sa bahay? Diba? Mag-Bible study naman po kayo, ganitong oras yun. Ganun. Diba? Na-acknowledge eh. Problema, ready ba? Kaya ang pangalawa po dito, if we acknowledge, we must be ready to set aside time for our families. Okay? Set aside time sa pamilya at sa sarili. Kasi minsan hataw tayo sa sobrang pagod natin. Wala na tayong energy. Wala na tayong pasensya. Na pag nagtanong, yung ka na magtanong, basta pakiniwala ka na lang. Kasi pagod na eh. Okay? Kaya time for self. Huwag sagarin ng sarili din. Okay? So, tignan natin dito. Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 7. These commands that I give you today are to be upon your hearts. Tignan nyo, impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and you get up. Saan nagaganap yan? Church ba? Saan nagaganap po yan? Discipleship center? Hindi, bahay. Kaya nga, i-impress. I-impress po. Kaya dito po, makikita natin ang pangunahing pangangailangan. Ano yung pangangailangan, Pastor? Kasi sabi dyan, impress them eh. Talk with them. Kasi, lo and behold po, ewan ko kung agree kayo dito, forgetfulness po is a chronic condition po. Yung pagiging makakalimutin, isa po yan sa bunga ng fallen nature. Kaya tingnan nyo yung Israel, sila, galit-bati ang relasyon nila sa Diyos. Maalala nila pag naghihirap sila. And then pag hayahay na, nakakalimot sila. Nakakalimutan na naman nila yung pinagdaanan nila until such time na lumayo na naman sila sa Diyos.
nag-backslide sila, tumingin na naman sila sa false gods, and then may consequence na naman yun. Then sa kanila maaalala. Okay? Kaya ang dito, mahalaga po, dito impress them. No? Impress on them. Kaya lang, we cannot do that if we don't make time. No? Dalawang paraan ng to minister. Isang intentionally, and pangalawa po, unintentionally. So wala tayong lusot. Either intentionally or unintentionally, we are discipling, we are sharing the good news. Paano intentional? Intentional po. I-gather. Halika, pray tayo. Di ba dito minsan po kami, family altar tayo, ay hindi makati ng prayer meeting, gather yung family. Yung pong prayer walk, yan, isang paraan yan on how to impress upon our families the importance of praying and agreeing in prayer. Yan yun. So, ang punto po nito, we make time and effort in discipling members of the family. Magkaroon po tayo ng effort. Sabi mga effort, na equip sila to live faithfully in God. Kasi yun yung essence ng Panginoon i-impress on them. 'Di ba? Itatak mo sa kanilang isipan, ibaon mo sa kanilang isipan. Pag-usapan nyo. 'Di ba? So make time and effort. Makikita natin sa iglesia, wala ang panahon, pastor busy na po. Opo, very challenging ang panahon natin ngayon. Dati, nung panahon po namin, isa lang ang naghahanap buhay. Siguro may dalawa, pero bihira. Na talagang ang nanay po ay homemaker. At ang tatay, they assume the role of provider. Pero ngayon, iba na sa fast pace ng buhay natin, saka ang daming, ang daming mga wants, kaya ang daming gastusin, kailangan dalawa na ang nagtatrabaho. Naintindihan naman po yun. Nung bagong kasal kami ni Len, sabi ko, pagkano nagkaanak tayo, magkano kaya ang tuition sa college? Tinignan ko po doon sa alma mater. Muntik na ako mabilaukan. Grabe! Nadagdagan ng isang zero Kasi nung panahon ko pa, 6,000 lang isang sem Nung tinignan ko po ang freshman, 63,000. So nadagdagan ng isang zero. Grabe. Hindi ko alam kung magkano ng tuition pag si Siri nag-college na, Sana wag madagdagan ng isang zero pa, 100,000 na. Anyway, at any point, kailangan pumayod. Pero talagang ganun may panahon para sa lahat ng bagay. At yung sinabi ng wise men, sa kanilang book, wisdom book, Ecclesiastes. Okay, there's a time for everything, a season for every activity under heaven. Yun pong pagbabasa ng Bible, yun pong pagpipray, ginagawaan po ng orasyon, hindi po hinahanapan. Hindi ko ginagawaan ng oras, hinahanapan. Ginagawaan ng oras, hindi pala hinahanapan, ginagawaan lang. Kasi kung hahanapan, wala po tayong mahahanap talaga. So same principle goes when we gather the family in prayer, when we gather the family in devotion, ginagawaan po ng panahon yan. Ginagawaan ng panahon yung pag-uusap-usap. Hindi naman kailangan isang oras. Simpleng simpleng prayer time, ganon. Alam niyo, isa yan sa magandang tradisyon di ba? Naalala niyo po ba nung unang panahon ng ating mga lolo at lola, na pag tumunog ang kampana, halika na, dapat nasa bahay na. Bakit? Kasi sama-samang mag-pray. Sino rito, ganun ang ginagawa ng lolo at lola? Sa bahay na mag-pray. Okay? O baka yung kanilang magulang, yung lelang natin, ganon. Okay? Actually, yun po, magandang po yung konteksto nun Minus the memorized prayer. Ang konteksto po nun, at one point in time sa araw natin, we pay our attention to the Lord. We go, ibalik natin yung ating panahon sa Diyos. Yun. Kaya ganon. Sa gawa ng panahon. Kasi ganito ba yung itsura ng ating, ganito ba yung itsura ng ating priority list? Di ba ganito lagi? Unang-unang Diyos, sunod ang aking pamilya, sunod ministry. Tama naman po unahin ng Diyos. Sunod ang pamilya. Pero sa ibang minsan, una yung ministry, Pero may mas maganda, May mas maganda.
Kasi ako pang palagay ko, ito nabuksan yung isip ko nito nung nag-aral po. Oo nga, no? Kasi ganyan din ang itsura ng aking listahan eh. Una lagi ang Diyos, di ba? Very, very spiritual. Pero yung mas spiritual po dyan. Kasi ang Diyos, hindi lang po siya bahagi ng isang listahan sana. Yan po yung na-realize ko. God is not just a part of a list of things to do. Huwag po natin gawing bahagi lang ang Diyos ng listahan ng mga bagay na gagawin natin. No? He is not just part of, parang naging things to do na rin siya eh. Pray, gano'n. Hindi eh. Kung hindi, ito yung mas magandang i-consider. Ang Diyos po ang nagmamay-ari ng listahan. Wala po siya sa listahan kasi siya yung nagmamay-ari ng listahan. Siya po yung magsasabi, lakihan mo yung oras mo sa pamilya mo. Liitan mo muna sa ministry. O ito, kailangan ng oras mo sa ministry, paliwanag ko sa pamilya mo muna ha. Pero darating yung time, hindi laging malaki yung oras dyan. Okay? Trabaho, o sige, kailangan ka dyan. O, pero, ganon. It is God who directs our time. Diba, mas maganda po yan, siya yung may-ari ng ating mga gawain. Siya yung magsasabi ilang panahon ang ibibigay natin dito, ilang panahon ibibigay natin dito. Yan. Siya yung magsasabi na, yung iba kasi, basta ang dami pong sa school eh. Sige, pero pag sinabi ng Diyos, sige, kahit marami kang ginagawa sa school, magbigay ka ng panahon sa magulang mo. Magbigay ka ng panahon sa ministry, sa gawain. Kailangan ka dun eh. Kaya mahalaga, nakikinig po. Okay? So let God be the Lord of every activity. Yan po yung punto dyan. Bayaan po natin ang Diyos ay maging Diyos ng ating mga gawain. Hindi lang siya bahagi sa ating mga gagawin. Okay? If we want to, if we want to make our families a discipleship center, and if we want to minister to our families, make time. Be ready to make time. Gumawa ng panahon. Gumawa ng panahon. Gumawa ng panahon para ikwento. Ito yung ganda nung ganda nung natutunan namin kanina. Diba? Pwede ikwento yan. Kapag kumakain, pwede ikwento yan. Bago matulog. Ganon. Gumawa ng panahon para mag-pray. O, pray muna tayo. Pinaka-simple po na wala tayong lusot. Ito yun eh. Kaya sinad po ng ating presidente na aga. Kasi mukhang hindi na sabay-sabay kumakain ng pamilyang Pilipino eh. Yung anak, kakain sa kwarto. Yung isang anak, kakain sa tapat ng TV, sa sala, sila nasa harap. Or, kumakain mo lang sabay-sabay, ang pinag-uusapan, ikaw, kulit mo talaga, problema, pinag-uusapan. Yun, yung hapagkainan po is one good venue for conversation. One good venue for sharing. One good venue for sharing. Yan. So, ang listahan po, pag-aari ng Diyos, sabi po sa Proverbs, yung King James Version, a man's heart plans his way, but the Lord directs his steps. That being said, napakalaga po, marami tayong plano, pero ang Diyos po, ang Diyos ng plano na yan sana. So, we acknowledge na kailangan ng ating pamilya, ang Diyos, at dahil na-acknowledge natin yon, tinanggap natin yon, yung katotohanan na yon, maging handa tayo na magbigay ng panahon. Kasi kailangan pala nila ang Diyos. Kung paano tayo magbibigay ng panahon para maglingkod sa church, sa pag-aabot ng mga kaluluwa, in advancing God's kingdom, sana magbigay rin tayo ng panahon, abutin yung pinakamalapit sa atin ng kaluluwa. Sino yon? Yung ating pamilya. So that being said po, ano po kaya mga hakbang ang pwede natin gawin? Ano po kaya ang pumipigit sa atin para magbigay ng panahon o maglaan ng panahon para ministeran yung ating mga mahal sa buhay? Okay? Challenging po talaga yan. Nung early this year, alam ko may nakaka-attend dito ng sila Ate Marites. Po ako, di ba nag-alpha tayo? Sino nakatapos ng alpha last year? Sinubukan ko pong mag-alpha para sa mga kapatid ko. Kasi sabi ako, yan, nagba-Bible study, narinig ko po ito Kuya, Bible study mo nga kami din, ha? And sabi ko, umaattend na kayo kay Pastor Iraman. Pero gusto pa rin nila. O sige, sinubukan ko po, kaya lang hindi namin natapos. Talagang challenging po yan. Pero that being said, it might be challenging, but it is a must. Kailangan po siya. So, po ako nun online. Hindi nga lang namin natapos. Bala ko po ulit
ituloy. Kasi ano, minsan ibaba yung schedule eh. Yun din yung sabi ko, make time. Make time. Okay? So, letter B, be ready to make time. Be ready to set aside time. Okay? So, ano nang susunod yung pastor? Letter C. Yan. Pakibasa nga, sabay-sabay. Yun. Kahit ano pa ituro natin, kung yung atmosphere po, hindi kaaya-aya para tanggapin kung ano yung ating sinishare, hindi po yun dadapo. Hindi po yun mag-uugat. Di ba yung parable of the sower? Actually, it's the parable about the soil eh. Yung quality ng soil kasi very constant yung seed. Di ba nagasik siya? Pero anong variable doon? Yung lupa. May lupang matigas, may lupang kontaminado, di ba? At may matabang lupa. So paano kaya? Ano po na, pag-aralan na natin dito yun. Ang challenge dito, paano natin aalisin yung contaminant sa lupa para maitanim at magbunga yung ihahasik natin. Same with our families, no? How do we create an atmosphere that prepares their hearts? Okay? Alam niyo, isang magandang pang-set ng atmosphere, kumustahin lang sila, kumusta ang araw mo? Ganun. Diba? Ang kumusta po, kumusta? Ano yung ano kayo pwede ipagpasalamat natin sa Diyos ngayon? Yung magandang pinag-uusapan, sa mga bata. Ano kaya pwede natin ipagpasalamat sa Diyos ngayong araw na to? Hindi yung okay naman po ilabas yung problema, pero unahin mo na ano pwede natin ipagpasalamat. O kung nauna yung problema, o sige, that being said, ano kaya pwede naman natin ipagpasalamat? At mag-iisip ngayon yan, yun, masasanay po yung utak, masasanay po na tumingin kung ano yung meron, hindi yung kung ano yung wala. Di ba? Kaya, yun, sabi sa Deuteronomy chapters, balikan natin yung 6, 3-5, yan Hear, O Israel, and be careful to obey, so that it may go well with you, and that you may increase greatly in the land flowing with milk and honey, just as the Lord, the God of your fathers, promised you. Yan lang, yung Shema. Hear, O Israel, the Lord your God, the Lord is one. Love the Lord your God, all your heart, your soul, and with all your strength. Yung Shema, ibig sabihin ng Shema, Hebrew word yan, listen and obey. Hindi lang listen. Sa kanila po, pagka sinabing gano'n, yung kanilang pagsusunod nun, ay may kasamang pagsunod, di lang pakikinig. May kasamang pagsasabuhay. Sabi nyo nga, pagsasabuhay. Kasi pwede natin marinig, pero kung hindi natin isasabuhay, natuto lang tayo. Okay? Buong taon, 52 Sundays, so 52 messages, 52 teachings. Kung hindi yung isa sa buhay, natuto lang tayo, pwedeng yung iba tumalino lang. Pero hindi na bago. At dangerous po yun. Dangerous yun. Sabi nga, knowledge puffs up, nakakapagpalaki ng ulo. Na-imagine nyo yung hydrocephalus o yung mga alien na laki ng ulo. Kaya dapat ginagawa. No? So, hearing God's word also involves living it out and obeying. So dito, ang konteksto nito, mahalin natin ang Diyos ng buong pagkatao natin. Yan yung tinuturo dyan, buong pagkatao. No? Buong pagkatao. Ngayon, paano tayo makakapag-create kaya ng atmosphere na kung saan makakapakinig at makakasunod na yung ating sharean sa pamilya? Paano kaya yun? Kasi nga, mahalaga pala yun, totality. So dito, ang hamon dito, lumikha po tayo ng atmosphere at i-maintain natin yung atmosphere na yun that steers the heart to receive. Most of the time, tignan natin kung yung atmosphere ba, ini-stir up yung puso para magsarado sa salita ng Diyos. May pag-aaral, may pag-aaral po akong share sa inyo. Ang mga nakakapagpasarap po ng puso ng isang tao ay, yan, pagka siya ay hindi pwedeng magtanong, sasara yan. Kasi pag may tanong ako, mapapagalitan na naman ako eh. So yan. Pangalawa, nagging.
Kay bata, kay may edad, pag yan, bugbog yan sa, pag ano ba, pardon the word, pag yan laging nirarat-rat, magsasarap po yan. Ano, masasanay na yan, no? Yan naman lagi eh. Kaya ngayon, kahit na maganda na yung ating sasabihin, dahil nasanay siya ng ganon, ang programming niya, na yung bahagi ng utak na parang smoke detector, ang naaamoy niya, pagagalitan ka na naman. Kaya yung kanyang reaction o tugon, pag pinapagalitan, yung din ang tugon niya, kahit maganda na yung ating sinuturo. No? Maganda na yung tinuturo. May isang karanasan po ako. Naimbitahan kami ni Ate Len. Nagturo po ako sa isang retreat ng mga kabataan. Tungkol sa ano po ito, ang tinuro ko po kapayapaan. Ito yung ano rin, kapayapaan or shalom. So, along the way, sinasabi ko na may mga paraan, ayan, yung damdamin, bantayan, ano yung mga damdamin na babantayan, takot, anger. Pansin ko nung anger, isa parang gumagano. Yan, ganun, anger. Sabi ko, kasi yung anger, oh, man naman. Kasi sinabi ko, may pag-aaral po na ang anger ay cancer mag, ayun na. Nangyari po sa bata, epileptic seizure. Ano nangyari? Kung ba na ganun? Di, minto muna ako. Tinanong muna, inatendan mo. Tinanong ko, epileptic po ba? Hindi yung pastor. Kasi yung ano nila doon, doktor naman, kanilang advisor, yung director. Kaya lang, hindi ko alam kung chinek up. Pero hindi yung pastor talagang, pagka natitrigger po siya, nagsisseizure siya. Ano po yung trigger? Tingin ko po yung anger. O, maho, sabi ko. Bakit nangyari yan? Tingin nyo. Kasi, may karanasan pala nung bata na naipon yung galit sa magulang. Yung bahagi ng utak natin na parang smoke detector. Alam niyo yung smoke detector? Nakakita na nun. Yung smoke detector po, pag may usok yan, tutunog yan. Problema, hindi niya alam kung yung usok ay usok ng sunog o usok ng mantika. Kaya nga nung ano kami, nag-iinit kami ng pagkain doon sa condo unit ng kapatid ko, may smoke detector. Uy, paypayan niya, paypay. Bakit? Tumunog dati yan eh. Di ba? Kasi nagano sila yung parang sizzling na, na tofu yata. Di ba? Mapwede umusok. Mausok eh. Tumunog daw. So, ganun din po yung wiring ng brain natin. Hindi naman masama kasi para ingatan tayo. So, kung ang kapamilya natin, sanay na lagi silang tinatalakan, sanay na lagi na lang, wala na ginawa kundi pagalitan. Pag hindi po nagbabago, tingnan natin, oops, baka kailangan magbago ako ng strategy. Baka kailangan magbago ako. Kasi kung nag-work yun, nagbago na sana eh. Pero the fact na hindi nagbabago, ibig sabihin, tingnan natin yung strategy. Kailangan ko pa bang tiyagain o kailangan ko magbago ng strategiya? Ganon. Kasi ganon ang nangyayari. Smoke detector, tinininin. Kaya, ngayon, isi-share natin yung salita ng Diyos. Medyo mataas yung boses. Nininin, ano naman, pinapagalitan ka na naman. Ganon po yun. So, paano kaya? How can we make and maintain an atmosphere that steers the heart to receive? Okay? Paano kaya? Paano kaya? Tignan po ninyo itong sinabi sa Ezekiel. I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. I will cleanse you from all your impurities and from all your idols. Ganon. I will give you a new heart. Sabi nyo nga, new heart. And put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Makikita natin dito yung kausap ni Lord. Kailangan niya ng malambot na puso nang sa ganon, tanggapin niya kung ano yung ibibigay. Ganon din po, na if you want to minister to our families, share the word of the Lord, share whatever teachings we are receiving, kailangan po na tamang atmosphere. Tamang atmosphere. Okay? Ano, balikan natin ngayon. Balikan natin. Bakit to kayo, ano ba sa pinakikinggan kaysa sa amin? Ba't kayo sinusunod kami hindi? Question, could it be na dito, pakiramdam nila, ligtas sila, napapakinggan in such a way that they open themselves na sumunod at gawin. Kasi alam niyo po, napakahalaga na maramdaman natin lahat. Natin hindi lang ng mga kapamilya natin lahat. Napakahalaga po sa atin na makaramdam tayo na tayo ay ligtas
at tayo ay secure. Safety and security. Tingnan niyo po yung mga Israel. Pag nakita nila na wala ng tubig, nagmamaktol sila noon. Uy, kukuha na tayo, walang pagkain, nagmamaktol. Kasi safety and security nature. And ito po, pag ang isang tao daw, ayon sa pag-aaral, they feel safe and secure, they will open themselves up. Bubuksan nila ang kanilang sarili. Kaya nga sa classroom saan tayo mas natututo? Sa teacher na terorista? O sa teacher na, hindi komedyante, no? Sa teacher na, ano ba, tawag dito? Yung pakiramdam mo, pag nagtanong ka, okay lang, hindi ka pagagalitan. Pag nagkamali ka, sige, kukorek ka lang ng konti. Diba? Ganun po yun. Ganun yung ano niya. Sabi nga dito sa, sa isang, say, if children feel safe, they can take risk. If they ask questions and make mistakes, they learn to trust, share their feelings, and grow. Yan yun. Pag feel safe po sila, sige. Yan. Feel safe. Yung risk na sinasabi po dyan, dito sinasabi ko sa mga kabataan pag nagplano. Sige lang, plano kayo. Paano minsan hindi na makakilos kasi natatakot magkamali. Sige lang. Okay lang yan. Pero yung pagkakamali na iwasan, yung pagkakamali na magkasala, pero yung magkamali na ganito, na ganyan. Sige lang. Tutuwid na lang, ipaprocess na lang natin yan. Ganon din sana sa tahanan. As long as the mistake will not lead to hell, sige. Sabi nga be ready to clean up the messes. Alam ko nasa Proverbs yun, na ang kwadra daw na malinis, walang aktibidades doon. Walang laman yung kwadra na yun. Di ba na-imagine nyo po yung isang kwadra, pag yan, maraming baka, kalabaw, kabayo, makalat. Makalat. So anong role nung may-ari? Linisin. Pero productive yan, kasi yan ang mag-aararo, yan ang mag-aano ng gamit, di ba? So, yun. Next. So, mag-create tayo and humanap tayo ng paraan to create an atmosphere that soften the heart. Okay? Pag malambot yung puso, makikinig po yan. Pag malambot yung puso, matatanim dyan ano man ang gusto nating share. So, find ways. How? Okay? Principle of communication po, prinsipyo ng communication. 7% salita. 30-something% po ay yung tono. Pero majority po, the rest, mas malaki, yung non-verbal. Okay, tignan natin paano yung mas malaking impact. Kaya maganda naman salita ko. Pero kung yung tono naman natin ay hindi maganda o yung ating non-verbal hindi maganda, iba po yung may paparating natin na mensahe. Okay? Kaya ano ba mensahe po ba natin? Naiinip na tayo. Paulit-ulit na lang. Mga ganun. Diba? Hindi man natin sabihin yan, pero kita sa mukha natin, yun yung mensahe ng tatanim. Kaya find ways to create an atmosphere that softens the heart. Yan. Isang bagay na alala ko mga kapatid ko nauna kasi nagpunta yung mother namin sa church. Pag yung mother na, alam niyo naman nanay, di ba, medyo yung nanay namin, 58 na siya noon. Pag naiinis siya, ayan, gagano ng mga kapatid, ayan naman, nag-church kayo, magpa-deliverance nga kayo, ganun agad. Nagalit lang, deliverance agad. Ginaganon agad. Di ba pagka may bata sa bahay, pagka medyo sumasagot ka na, magpa-schedule ka nga kay pastor ng deliverance agad. So, hindi na mag-aano tuloy yun. Di pala ako pwedeng maging, di maging work in progress. Yan. Find ways to create an atmosphere. Alam nyo kung paano tayo gusto nyo malaman paano makakapag-create ng atmosphere that softens the heart, to listen and retain. And dito ako magtatapos siguro muna. Tapusin ko lang itong na to. Ganito po. Give others in the family and give yourself permission to be in process. Yan po yung pinakamagandang realization na na-pick up ko po nung nag-aaral po kami ng Kingdom Culture. Sa simula pa lang nung
nung course, sinabi na agad ng teacher, give yourself permission to be in process. Sabihin, huwag ka masyadong harsh sa sarili mo kung hindi ka pa makapag-memory verse. Huwag ka masyadong harsh sa sarili mo kung hindi ka pa makapag-speak in tongues. Huwag kang harsh sa sarili mo kung nag-pray ka na may sakit, wala nangyari. Give yourself permission to be in process. Eh, minsan po, mas mahigpit pa tayo kay Lord. Sabi natin, agad-agad. May mga agad-agad naman po. Dalawa, sabi ko nga sa inyo, di ba? God can heal or change someone immediately. But God can heal and change someone eventually and absolutely. Eventually po, babaguhin ng Diyos yan. Tiyagain lang. Tiyagain lang. Okay? So pwede po yan lumipat ng ibang pastor, pero hindi po yan makakalipat ng ibang magulang. Tama po ba yun? Hindi po yan makakalipat ng ibang tahanan. Kaya give ourselves in the family, members of the family household, permission to be in process. Sana. Sana po. Okay? So Matthew chapter 30, tingnan nyo ito. In them is fulfilled the prophecy of Isaiah, you will ever be hearing but never understanding, you will be ever seeing but never perceiving. Sabi niya, for this people's heart has become callous, they hardly hear with their ears, and they have closed their eyes. Otherwise, they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn, and I would heal them. But blessed, niya, are your eyes because they see, and your ears because they hear. Jesus was addressing the Pharisees, Masyadong matigas ang puso. Masyadong matigas ang puso. Minsan, yung ating babahagian, matigas ang puso. Bakit tumitigas ang puso? Pwedeng nasugatan. Bakit tumigas ang puso? Pwede pong may karanasan. Something happened that made the heart callous. Ang akin po, find ways on how to soften the heart. Find ways. Pwede po siguro maging malumanay magsalita. Kasi po, pag may pagbabago sa isang bahagi ng isang sistema, naapektuhan po niya yung buong sistema. Nagbago. Kaya lang, minsan, naiinip po yung bahagi na magbago kasi hindi pa rin sila nagbabago. Kaya balik na lang ako sa dating gawin. Kaya deadlock. Babago ako pag nagbago sila. Ganon. So that being said, mga kapatid, ano kaya po yung nagpapatigas ng ating puso? Kaya nagsasara yung ating mga mata at tenga sa salita ng Diyos. Ano po kaya dun sa tahanan? Ano yung mga bagay-bagay na nakakapagpatigas at sarado ng puso? Yan. Siguro dito na lang po muna ako hihinto. Para ma-digest. So gusto po nating abutin ng ating pamilya. Yan. Kailangan tanggapin po natin ang katotohanan. Kailangan po nila ang Diyos. Kung paano kailangan ng ibang tao sa labas, kailangan ng adik, kailangan po ng naliligawan landas ng Diyos, kailangan din po ng kapamilya natin, ng ating kamag-anak, salita ng Diyos. Pangalawa, kung alam natin yun, mahalaga, ihanda natin ang ating sarili. Be ready to set aside time. Okay? Be ready to set aside time. To minister to them. Give them time. And as we are being ready, also, we create an atmosphere conducive for the presence of God. Para yung salita ng Diyos, matanim ng tama. Sama po sa pag-create ng atmosphere, yun nga yung 4 na uri ng lupa. Ang gusto po natin, matabang lupa. Paano kaya natin gagawing matabang lupa yung puso ng ating mga kapamilya? Mga mahal sa buhay. Yan. At dyan muna po ako maghihinto. Isipin lang po natin, ano kaya pagbabago mangyayari sa pamilya natin pag ginawa natin? 3 yun lang muna. 3 yun lang muna. Amen? Sige, palakpakan natin ang Panginoon po. Yan, tayo tayong lahat. Yung po ating mga pinag-aaralan po, yung mga salita ng Diyos ngayon, preparation po yan para sa ating 23rd anniversary. So again mga kapatid, politiko, sana po, let us leave no one behind. Okay?
Meron man tayong mahal sa buhay na dati kasama natin, ngayon hindi na po sumasama sa atin. Do not leave them behind. Okay? Huwag po natin ibalato kahit sino. Pero, sa ating pong mentalidad na hindi tayo magbabalato ng kahit sino, check po natin kung paano natin napapalambot ang puso nila. Kasi, dapat wala pala kayo babalato. Pero yung pamamaraan natin, lalo silang lumalayo sa Diyos, lalo tumitigas yung puso nila, lalo nagsasara yung isip at mata nila sa Diyos. Pag-isipan po natin. Amen? So let's pray. Taas natin ating mga kamay. I'll pray for you for wisdom. Father, we thank you for reminding us, let our families be our first ministry. Let our families be our, Lord God, ministry field before our outside ministry field. Kaya tinataas ko po yung bawat isa ngayon, Lord. Lagay niyo po yung burden sa kanilang mga puso. Lagay niyo po yung longing sa kanilang puso na makakilala at magkaroon ng matibay at mapagmahal na relasyon sa inyo yung kanilang mga mahal sa buhay. Buksan niyo po yung aming mga puso at isip, Lord, na everyone in our families, in our household needs you. Kailangan po kayo. Lord, buksan niyo po yung aming mga puso at isip na maging handa para maglaan ng panahon, gumawa ng panahon para sa kanila po. Kung paano naglalaan kami ng panahon sa mga bagay-bagay, Lord, sa ministry, maglaan po kami at gumawa ng panahon para sa kanila. At sa paglalaan ng panahon din, kung magdesisyon po kami maglaan at gumawa ng panahon, Lord, bigyan niyo rin po kami ng talino, ng wisdom, kung paano makakalikha, how to create an atmosphere, Lord, an atmosphere where their hearts will be softened. Isang atmosphere, Lord, kung saan magiging bukas po sila sa inyong salita. Magiging bukas po sila sa inyong paturuan. Magiging bukas po sila sa pagsunod sa inyo. Ilalagay ko po yun sa bawat isa. Selyohan niyo po. Seal everything with your blood, Jesus. As we end the first installment, Lord, of our message, ABCs of Ministry to Family. And I commission everyone, Lord, as ministers to their families ngayon. Tanggapin mo yan, kapatid. Tanggapin mo yan. Receive the love of God, receive the grace of our Lord Jesus Christ, and remain in the fellowship of the Holy Spirit as you minister to your families. In Jesus' name, everyone say, Amen. 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 God bless po. So part 2 po, next week. Apply po natin yung tatlo agad this week.